tweets nagkanayon at alam mong malinis konsensya ko dahil wala akong kasalanan sa'yo. Kaya tigilan mo ako ha, huwag mo ako pikunin. Nairita ako, sobra. Ayoko na mag-asap kasi ako naman ang aartista ngayon. Gagayahin ko rin ang drama niya. Drama! Hindi ninyo naman mapapanood ang asap kasi sinabi niya yon during rehearsal at naka-microphone pa. Ginagawa by Game. Katawa-tawa. Sa ika-13 na tweet, gigamit ni Pilyang Sweet ang polong idol in capital letters. Huwag mo akong paparinggan at sasabihan ng walang katotohanan. Huwag mo ako simulan kasi marami ako alam na kaartihan mo. Idol pa naman kita. Ug iyang gipunan og, what a backstabber with a super goody-goody image and super sweet smile. Ang nakahugyawan ni Malo kay si Sarah o Christine, pareho nga sakop sa Viva Artist Agency. Usara silang manager dai. So I'm sure na tingyaw ni Christine gahapon, wata mahibaw kung karong adlaw mag-meeting na ning Christine Reyes ug Sarah Geronimo. So di lang kita mo komentaryo ani, kay kita mo magmukhang kawawa. Di ba Malo? Ang sabi ka sulti dai. Correct. Naning, nakuha ra ka day, naliki ra ka day. Idol pa naman kita, pagka-sweet ng image mo, anak. Nga ikaw ang habol ng habol. At least ikaw may habol ng habol, ha? Yung mama dahil kayo, sige naman na siya project ha, huwag siya bayukem. Ano pa katanong si Kwan Ugma, Tita Swarding Ugma. Pero actually, abot na kang Tita Swarding ha mo, comment ba ni Tita Swarding, kaya ingo man siya buhutan kuno Sarah. Pero, naman ko nakachika nga talent manager ug sikat sa kaayo nga artista. Di lang ko musulti actor or actress. Basta kay sikat kay nga artista dayan, ingo man siya nako, last October may nagchika. Diri sa buhan, ingo man siya nga, ay nako, marami namang kontrobersiya yan si Sarah, marunong lang magtago. Ay, muana mo siya, oy, ikukang, ano di ay, pagka, basta na akong tweet ni Christine Gabi, dito na ako nakahinumdum nga, niingon tong talent manager na ako siya, marami namang kontrobersiyang si Sarah, marunong lang siyang magtago. Ay! Wala lang, o sige. Wala ko yung roll colon, oy, absent na mga akrayanyas na lain sa kuanin nila, na tayong ko kay wanang mata bisag usa para mo text na ko. Ano lang. Alam sa labing unang CBAnan sa Cebu, DYRC. Farewell. DYRC Radio Cebu, kini si RC88, Ak Ryan. Salamat kayo ni Ryan Burinaga. Oras mga higala, 13 minuto sa dili pa magalas 8, arita sa mga balita sa Patigayon. Dagan sa negosyo karo mga panahon na mga higala. Tanbay karong taon sa human sa itong mga balita. Ang ato ang bagong tulumanon ang editorial dinhi sa DYRC Radio Cebu uban sa tuang station manager nga si Nino Bonito Padilla mga higala. Humana sa itong mga balita. O niya, ang atong espesyal balita po, nagisgot is buwak nga waling-waling. Waling-waling. Lahat po itong giingon sa kong amigo nga kini ko nung buwak nga waling-waling. Doon na pa'y masumot, ani. Kanang gitawag nila buwak sa otot-otot. Nakawala sa inyo, hindi ba lo? Buwak sa otot-otot. Dito mo mga higala, kining balita nga nagkarayon mga bagong atraksyon gipromote sa kahugpungan sa mga negosyante karon. Ato paminaw ng ato ang business reporter o ato ang business analyst nga si Mars Mosqueda. DYRC Business News, mga ulaling kalabuan sa dagat sa Patigayon, stock market, foreign exchange, ug uban pa nga malabot sa negosyo. Inimtanan, pinaagi sa DYRC Business Analyst Mars Mosqueda. DYRC Business News. DYRC Business News. Okay, ato na si Mars Mosqueda. Mars, please go ahead. Daghang salamat ug maayong buntag. Sa tinguha nga mapadayon og masustinihan ang pagkamalambuon sa turismo sa Cebu, ang Cebu Chamber of Commerce and Industry (CCCI) kining kaupuhan sa mga negosyante sa Cebu naghimo karon og programa nga magdugang sa naandan ng mga atraksyon sa Cebu ug naghatag og bili sa kalikupan. Ang programa gitawag og Eco-Tourism and Heritage Program ug suportahan pod sa Department of Tourism ingon man sa kagamhanan sa dakbayan ug lalawigan sa Cebu. Si Johnny Franco, nga chairman sa National Association of Independent Travel Agencies, kining kahugpungan sa mga travel agencies sa nasod o sakop sa Tourism Committee sa CCCI, nagkanayon,
nga maong tourism program nga nagpromote sa managlahing atraksyon sa may kalambigitan sa kinaiyahan dinhi sa Sugbo. Lakip sa gipromote sa mga programa ang Adventure Cafe sa Gaas Balamban, Layton's Nature Peak sa Busay, Cebu Wetland Resort, Crocolandia, Cebu Zoo, ingon man sa Aluginsan, Cebu. Ato sa interview sa programang Business Connection kagahapon adlaw, si Franco nagkanayon nga tuyo og tumong sa programa ang pag-agni sa lokal nga mga turista sa pagsuri sa Sugbo ug pagsuway sa mga atraksyon ug destinasyon nga adunay kalambigitan sa kalikupan kung kining gitawag og nature activities. Sa laing bahin, walay pag-usab sa foreign exchange kay wala may nahitabong trading sa Sabado ug Domingo, kaghapon wala nahitabong trading. Ang bilis sa dolyar nagpabilin sa 43.66, 43 pesos ug 76 centimos. Ang UK pound na ay 68 pesos ug 90 centimos. Ang Hong Kong dollar 5 pesos ug 61 centimos. Inguman ang Japanese yen adunay 52 centimos matag sa ka-Japanese yen. Ang Singapore dollar na ay biling 33 pesos ug 34 centimos. Inguman ang Bahrain dinar adunay 115 pesos ug 86 centimos. Karong adlaw giatangan mamalo og Bosrowel ang kalihukan sa foreign exchange inguman sa stock market kay niadtong naaging semana nagsunod-sunod balik tulo ka adlaw nga mitibugsok ang bili sa dollar nunot usab sa pagsud na sa remittances sa OFWs. Ang mga batid karon naglantaw kung unsay may tabo dinhi semana tungod kay nagkaduol naman gyud ang Pasko nga nagpasabot nga mas daghan remittances ang mga paryente ni Mamalo nga tuwa sa gawas sa nasod. Mga unya bakit pa di ay ni Ma'am Jenny Franco kagapon sa akong paghihinambi nga mas midaghan kuno ang domestic nga turista kining mga lokal nga turista dinhi sa Sugbo, no? Apil na ning mga balikbayan kay lagi Disyembre naman panahon na maron sa pag-uli ni mga nagtrabaho o nagpuyo dito sa gawas sa nasod aron pagbisita sa ilang mga minahal sa kinabuhi dinhi mismo sa Sugbo. Matud pa ni Jenny Franco nga mas daghan kuno ang domestic nga mga turista nga sa Sugbo kung ikumpara sa mga kining mga langyaw nga turista. Nakabahin niini ang may kalambigitan po niini ang katong nahitabo dito sa Kauluhan, katong nahitabo sa Quirino Galstan nga pagpangustig sa mga Hong Kong nationals nga medyo ni kunhod tinuod no ang pag-abot sa mga langyaw nga turista apan si Ma'am Jenny Franco nagkanayon nga ang total gyud nga figure at pa ni mahibaw-an sa first quarter sa January. Mahibaw-an kung pila gyud ang pagkunhod ug naa ba gyud dako nga epekto ang pagkunhod sa pag-abot sa mga langyaw nga turista. Mao na ron nga gipromote sa Cebu Chamber of Commerce no ang pag-agni nining mga lokal nga turista pagbisita sa Sugbo ug pagtan-aw nining mga nature adventure destinations kining mga zipline, kining bag-o nga Cebu Zoo, yung man kining community tourism program sa Aluginsan, Cebu, no? Kay matud pa ni Ma'am Jenny Franco, mas maayo pa kuno ang mga langyaw nakaadto na sa laing-laing lugar sa Pilipinas, kitang mga Pilipino naarata din sa Sugbo. Okay? Alang sa labing unang sibianan sa Sugbo ang DYRC, kini si Mars Mosqueda. Daghang salamat Mars Mosqueda sa ato ang business analyst sa iyahang update sa mga patigayon. Ning tungura arita sa itong special balita. Padangat ka nato sa ato ang Mr. Public Service nga si Mr. Louis Reyes. Usa ka German taxonomist mao kuno nakadiskubre sa buwak nga waling-waling dito sa Mindanao kung ngano ug unsa ning hitabo. Atong paminawon sa special balita ni Mr. Public Service Louis Reyes. Espesyal Balita. Mahigala mayong buntag kumusta ang tanan. Daghang tingali ka nato ang wa masayon nga kining buwak nga waling-waling or Vanda sanderiana mao'y giilang nga Queen of Philippine Orchids ug mao kini usa sa labing daghang species sa tibuok kalibutan. Gawas pa niini, daghan usab ang wa masayod nga kining waling-waling didto madiskubre sa Mindanao sa usa ka German taxonomist nga si Heinrich Gustav Reichenbach niadtong tuig 1882. Sukad madiskubre ang waling-waling, mao na kini ang gipangita ug pinangita nga buwak didto sa Mindanao ug dako kaayog na tampo sa paglambo
sa multi-billion dollar nga industriya sa orchid ug cut flower sa tibuok gyud kalibutan. Karon, gituohan nga mas daghang waling-waling ang makit-an didto sa Singapore, Hong Kong, Thailand ug Hawaii. Unya dinhi sa Pilipinas na higala. Ang imo dayong mahibaw ug asa ang waling-waling makita. Dinhi Cebu mga higala. Usara sa gay ako nakita ang waling-waling kana naging nas Capitol site. Inyong tig special balita, Louie Reyes. Ay, salamat sa tig-espesyal sa itong balita nga si Louie Reyes. Dito nga mga higala ato ang aninawon, ang labing bagong pagbanabana sa kahimtang sa panahon din sa ato sa tibuok kapupudang Pilipinon. Pinagi sa itong mga weather forecasters manukad gikan sa Pag-asa Mactan. Dito nga mga higala ato ikauban ang ato ang weather forecast